kapatid. Ako po si Brother Nick ng CLJC Manila. Kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalalagayan. Sana po ay samahan nyo ako sa ating gawain ngayon. Naway mapagpala kayo. Naway meron kayong ma-take out sa ating pag-uusapan ngayon. Isa pong malaking pribilehiyo na makapag-share ako ng aking devotion sa pamamagitan ng live streaming natin sa Facebook. Bago po tayo magsimula, tayo po ay munang saglit na manalangin. Hingin po natin ang presensya ng Diyos sa gawain ito. Sige po. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, salamat po sa gabing ito, Panginoon, na kami patuloy na dadakilain ka, Panginoon, papapurihan ka, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil ang iyong presensya, Panginoon, ay patuloy na sasama sa amin sa gawain ito, Panginoon. Mararanasan ka namin, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil ang iyong biyaya, Panginoon, ng Banal na Espiritu ay patuloy naming mararanasan sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Kumilos ka sa bawat isa, Panginoon. Iparanas mo sa amin, Panginoon, na ikaw ay laging nandyan kasama namin, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataong, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil ang gabing ito ay gagawin mong matagumpay, Panginoon, na magkakaroon kami ng mga bagong kaalaman, bagong karunungan, Panginoon, na magagamit namin sa pang-araw-araw na pamumuhay, Panginoon. Sa iyo ang papuri at pasasalamat sa gabing ito, Panginoon. In Jesus' name. Sa buhay natin, may dalawa tayong pagpipilian kung paano tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ang una ay pagsunod, ang pangalawa ay pagsuway. Alam natin na ang bunga ng pagsuway ay kapahamakan. Kaya nang si Eva at Adan ay sumuway sa kalooban ng Diyos, alam natin na sila ay napahamak at nalayo sa kaugnayan sa Diyos. Ngunit kung tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, meron tayong aasahan. Meron tayong pag-asa at assurance na ang lahat ng pangako ng Panginoon ay makakamit natin. Sa gabing ito, nais kong pag-usapan natin yung bahang gunaw. At nais ko rin na pag-usapan natin ang buhay ni Noe. Kung paano tiningnan ng Diyos si Noe na kalugod-lugod. Si Noe ay isa sa dakilang lingkod ng Diyos. Although marami tayong kilalang karakter sa Bible, nandyan si Abraham, andyan si David, andyan si Moises. Pero ang description ng Diyos kay Noe ay a blameless and a righteous man. Siya ay matuwid. And sinasabi doon ay, he walked faithfully with God. Ganun tinitingnan ng Diyos si Noe nung kapanahunan niya. Ang sarap siguro maging, ang sarap na ganun tayo tinitingnan ng Diyos. A blameless and a righteous man. And pag-uusapan din natin kung na ang bahang gunaw ay pwedeng ito rin ay babala para sa atin ng Diyos. Na ang kasamaan ay hindi tinotolerate ng Diyos. Ang kasamaan ay kinapuputan ng Diyos. Dito natin makikita. Ang ating teksto sa gabing ito ay Genesis 6:5-22. Makibukas po tayo sa ating mga Biblia at samahan niyo ako. Nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig. At puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. Kaya't labis na ikinalungkot ni Yahweh na nilikha pa niya ang tao. Sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipulin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Ikinalulungkot kong nilalang ko pa ang mga ito. Ngunit si Noe ay naging kalugod-lugod kay Yahweh.
Ito ang kasaysayan ni Noe. Matuwid at mabuting tao si Noe nung kanyang kapanahunan. Namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Siya'y may 3 anak na lalaki, sina Shem, Ham, at Hapet. Maliban kay Noe, masasama ang lahat ng tao sa paningin ng Diyos, at laganap ang laganap ang karahasan sa lahat ng dako. Ito ang kalagayan nakita ng Diyos sa buong daigdig. Namumuhay sa kasamaan ang lahat ng tao. Sinabi ng Diyos kay Noe, napagpasyan ko ng lipulin ang lahat ng tao sa daigdig. Umabot na sa sukdulan ang kanilang kasamaan. Gugunawin ko sila kasama ng daigdig. Kaya gumawa ka ng isang malaking barko na yari sa kahoy ng sipres. Lagyan mo ito ng silid at pahiran mo ng alkitran ang loob at labas nito. Ang barkong gagawin mo ay may 135 metro ang haba, 22 metro ang luwang at 13.5 metro ang taas. Bubungan mo ito at lagyan mo ng kalahating metrong pagitan mula sa bubong hanggang sa tagiliran. Gawin mong 3 palapag ang barko at lagyan mo ng pintuan sa tagiliran. Palulubugin ko sa tubig ang buong daigdig at malilipol ang lahat ng may buhay sa balat ng lupa. Ngunit ako'y gagawa ng kasunduan natin. Isama mo ang iyong asawa at mga anak na lalaki, pati mga asawa nila. At pumasok kayo sa barko. Magsakay ka ng isang lalaki at isang babae ng bawat uri ng hayop at ibon, upang magpatuloy ang lahi nila. Magsakay ka rin ng tag-iisang pares sa bawat uri ng ibon at hayop at mga gumagapang sa lupa, upang magpatuloy rin ang lahi ng mga ito. Maglaan ka ng lahat ng uri ng pagkain para sa inyo at sa kanila. At ginawa nga ni Noe ang lahat ng inuutos sa kanya ng Diyos. Purihin po ang salita ng Diyos sa gabing ito. Sabi po sa Genesis 1, verse 31, pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Pero nung kapanahunan na ni Noe, sa Genesis 6, verse 5 to 6, nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng mundo. At puro kasamaan na lamang ang nasa isip ng tao. Kaya labis na lungkot si Yahweh na nilikha pa niya ang tao. Sa 2 talatang yun, mga kapatid, nakita natin kung gaano kalaki yung pinagkaiba ng mundo from Genesis 1 to Genesis 6. From Genesis 1, ginawa ni Yahweh perpekto ang mundo, walang kapintasan, walang kahirapan. Pero nang dumating sa kapanahunan ni Yahweh, na puno na ng kasamaan ng daigdig, puro kasamaan na lamang ang iniisip ng mga tao. Kaya sobrang nagdamdam si Yahweh. Sobrang niyang ikanilungkot kung anong kinahinatnan ng mundo. Kaya sinabi ni Yahweh, nalilipunin ko ang lahat ng buhay ng tao at mga hayop, mga ibon. Ikinalulungkot nilalang ko pa sila. Ganun yung naging expression ni Yahweh sa sobrang galit niya. Ang mga nanay nga natin, mga kapatid, na mahilig sa halaman, kung ang mga halaman nila ay mapirwisyo, normal sa mga nanay na maiinis o malulungkot dahil pinakaiingat-ingatan nila yung mga yun. Inalagaan nila. Ano pa kaya si Yahweh na nagpatubo ng mga halaman, na naglalang ng mga ibon, na naglalang ng mga hayop, naglalang ng bawat bagay dito sa mundo ang hindi malulungkot, ang hindi magagalit? Kung tutusin, mga kapatid, na kay Yahweh ang lahat ng dahilan para magalit at malungkot dahil sa kasamaan na ginawa ng mga tao sa daigdig, na nagpakasama-sama. Nakalimutan na nilang sumamba kay Yahweh. Ganun ang kalagayan nung panahon
ni Noe na puno ng kasamaan ng daigdig. Ngunit si Noe ay naging kalugod-lugod sa harap ng Diyos. Sa kabila ng kasamaan ng daigdig, mayroong nag-iisang kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Yun ay si Noe. Sabi dito, nung kapanahunan niya, si Noe ay mabuti at matuwid. At maliban kay Noe, ang lahat ng tao ay masama sa paningin ng Diyos. Sila ay sumusunod sa tawag ng laman. Sila'y sumusunod sa mga makamundong bagay. Kaya ang daigdig noon ay nabalot na ng kasamaan sa lahat ng dako. Kaya si Yahweh ay nakipagtipad kay Noe. Sinabi ni Yahweh kay Noe, napagpasyang ko nang lipunin ang lahat ng tao sa daigdig, lahat ng may buhay. Umabot na sa sukdulan ng kasamaan nila. Yun ang sambit ni Yahweh kay Noe. Ang sabi ni Yahweh kay Noe, gumawa ka ng isang malaking daong na pagsasakyan ng mga gumawa ka ng isang malaking daong at ibinigay ni Yahweh yung sukat at kung anong materialis ang gagamitin. Napakadetalyado ng mga sinabi ni Yahweh. Pagdating sa materialis, pagdating sa sukat at haba. At sinabi niya na lilipulin niya ang daigdig sa pamamagitan ng baha. Ngunit, sabi ni Yahweh, makikipagtipan ako sa iyo, sabi niya kay Noah, na isasama ni Noah ang kanyang pamilya pagpasok sa daong. Napakagandang pangako yun. At ang sabi ni Yahweh, magsama ka rin ng mga hayop at lahat ng uri ng hayop, isama mo rin sa daong at para magpatuloy rin ang buhay nila. At magdala ka ng pagkain para sa inyo at para sa mga hayop. At ang lahat ng bagay na iyon na inutos ni Yahweh ay sinunod ni Noe. Tulad ng pagsunod ni Noe, anong aasahan natin kung tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos? Unang punto mga kapatid, tayo'y bibigyan ng karunungan at determinasyon ng Diyos. Si Noe ay binigyan ng Diyos ng karunungan at determinasyon na sundin at tapusin ang ipinapagawa ni Yahweh na malaking daong. Alam natin na napakadetalyado ng instruksyon ng Diyos pagdating sa haba, lapad at materyales. Kung ilang palapag, yun ay sinabi ni Yahweh kay Noe. Ang disenyo ng barko ay na sinabi ni Yahweh kay Noe ay hindi yung tipikal na barko na nakikita natin sa pier. Ang mga sukat na binigay ni Yahweh ay kung titingnan natin ay para itong soccer field sa haba at laki. At kung titingnan natin, kung i-imagine natin yung disenyo ng barko, para itong malaking box ng sapatos. Ganun yung disenyo. Hindi siya yung typical na barko. Kung titingnan natin, ang kapasidad ni Noe, ang kanyang kakayahan ay kapos at ang kanyang karanasan sa paggawa ng daong. Alam natin na sa panahon ni Noe ay hindi pa siya nakakakita ng daong at malamang din na hindi pa siya nakakaranas ng baha. Ni ultimong ulan, hindi pa pinapahintulot ng Diyos nung panahon ni Noe. Kaya ang mga puno't halaman noon ay umaasa lamang sa
bukal na tubig na dumadaloy sa kapatagan para diligan ng mga halaman at mga kahoy. Kaya kung titingnan natin, ang instruction ng Diyos kay Noe ay hindi pangkaraniwan. Parang ito'y imposibleng mangyari sa kapanahunan niya. Ngunit sinunod ni Noe nang walang pag-aalinlangan at pagdududa ang utos ng Diyos. Siya ay nagtiwala sa sinabi ng Diyos na ito'y mangyayari. Kulang man sa karanasan si Noe. Buong puso siyang sumunod at nanampalataya sa Diyos na siya'y gagamitin. Gagawin siyang kasangkapan para sa isang kahanga-hangang layunin. Kung iisipin natin mga kapatid, gulping hirap ang paggawa ng daong. Ito'y lampas sa ating kakayahan. Kung titingnan natin, maraming pwedeng lumikot sa ating isip kung paano ba ginawa ni Noe yun. Pagputol pa lang ng kahoy, sobrang hirap na. Nung panahon yun, panahon ni Noe ay hindi pa moderno yung mga kagamitan. Mano-mano. Di gaya ng kapanahunan natin ngayon, meron na tayong mga modernong kagamitan para mapabilis yung mga gawain. Paano kaya sinukat ni Noe yung daong? Wala pang pangsukat noon. Maraming lilikot sa ating isip. Ngunit ang tanong, maaari bang magbigay si Yahweh ng malaking gawain sa kanyang lingkod, ngunit kakarampot lamang ang kakayahan pangyarihin ito? Alam natin na hindi ganun mag-isip ang Diyos. Kapag ang Diyos ay nagbibigay ng pambihirang gawain sa atin, ang Diyos din ang magbibigay ng pambihirang kakayahan at karunungan para mapagtagumpayan natin ito. Ang karunungan, naniniwala ako na ang karunungan ng Diyos na binigay ni Yahweh kay Noe ay mas doble pa sa laki ng daong yung karunungan binigay niya. Kapag tayo ay pinili ng Diyos sa isang malaking gawain, ang Diyos din ang responsable na magtutustos sa ating mga kakailanganin para magawa natin ito. Sabi sa Exodus 35, verse 30 to 35. Sinabi ni Moises sa mga Israelita, pinili ni Yahweh si Bisalil na anak ni Uri at apo ni Hur buhat sa lipi ni Huda. Siya'y pinuspos niya ng Espiritu ng Diyos at binigyan niya ng kakayahan, kahusayan, katalinuhan sa lahat ng gawaing pangsining. Ginawa niya ito upang makagawa siya ng magagandang disenyo at maiukit ito sa ginto, pilak at utanso. Gayon din upang maging bihasa siya sa pagtabas ng mamahaling bato, mahusay sa paglilok at dalubhasa sa anumang gawaing pangsining. Siya ay si Aholiab, anak ni Ahisamak, na mula sa lipi ni Dan ay binigyan ni Yahweh ng kakayahan para maituro nila sa iba ang kanilang nalalaman. Sila'y binigyan niya ng pambihirang kakayahang gumawa ng gawain ng mga dalubhasang mag-uukit, taga-disenyo, pangkaraniwang mga habi at mga habi ng lanang asul, kulay ubi at pula at ng pinong lino, kaya nilang gawin ang anumang uri ng gawain. Ano daw ang ginawa ni Yahweh sa kanyang pinili? Sila ay pinuspos ng Espiritu ng Diyos. Binigyan ng kakayahan, karunungan, at katalinuhan sa lahat ng gawain. At naniniwala ako, mga kapatid, na ang Diyos ang nagbigay kay Noe ng lahat ng bagay na ito para magawa niya ang malaking daong. Tanong mga kapatid, sa anong gawain ka ba ngayon tinatawag ng Diyos?
Meron bang misyon na pinapagawa sa iyo ang Diyos na ituturing mong isang malaking daong na gawain? Parang nag-iisip kang mahirap mo itong pagtagumpayan? Mga kapatid, maaaring tayo ay dinadala ng Diyos sa paglilingkod sa Kanya. Ang tanong, paano ba tayo tumutugon? Kung paano tayo binibigyan ng gawain ng Diyos? Maaaring tinatawag tayo ng Diyos sa gawain ng pagbibigay, pagmamalasakit sa kapwa, pagkakaloob, at ang anumang uri ng kagandahang loob na pwede nating gawin. Maaari naman na tinatawag tayo ng Diyos sa paglilingkod. Tulad ng pagpapastor. Pagpapastor sa pamilya. Pagpapastor sa komunidad. Pero iniisip natin na para bagang ito'y malaking gawain, parang iniisip natin na ang ating kakayahan ay kapos. At ang ating karanasan ay hindi sapat para tumugon tayo sa gawain na inaatang sa atin ng Diyos. Maaari naman tinatawag tayo sa paglilingkod para pangunahan ng isang ministry. Maaaring ito'y ministry sa mga bata. Tinatawag ang iyong paglilingkod para ikaw ang magturo sa kanila, para ikaw ang gumabay sa kanila. Maaari naman tinatawag ka ng Diyos sa paglilingkod para pangunahan ang cell na kinabibilangan mo ngayon. Kung nasa katatayan ka man, nasa mga kabataan o kadalagahan, malamang doon ka tinatalaga ng Diyos. Pero paano ka tumutugon sa gawain ito? Maaaring iniisip kong hindi ka pa handa. Kulang pa ang iyong karanasan. Kulang pa ang iyong pagkilala sa Diyos. O maaaring iniisip mo na ang iyong oras ay hindi sapat para gawin yun. Dahil mas pinapriority mo yung mga bagay na pansarili mong interes. Kaya nahihirapan kang italaga ang iyong sarili sa gawain ng Diyos. Bilang isang mananampalataya, bilang isang lingkod ng Diyos, tayo ay tinawag ng Diyos sa isang gawain. Hindi lang tayo tinawag ng Diyos para maligtas. Tinawag tayo ng Diyos para maging kasangkapan niya sa lahat ng layunin na papangyarihin niya sa atin. May isang bagay na alam ko ay pareho-pareho natin tinanggap sa Panginoon, yung tawag ng paglilingkod. Walang iba yung pagbahagi ng magandang balita sa mga wala pang pagkilala sa Kanya. Yun yung paglilingkod na binigay talaga sa atin. Yun yung basic na paglilingkod na dapat natin ginagawa. Yung magbahagi ng salita ng Diyos. Pero may mga pagkakataon, minsan parang hirap sa ating mag-share ng gospel. Parang napakabigat na gawaan ito para sa atin, na hindi natin magawa-gawa. Dahil minsan tayo nahihiya. Dahil minsan tayo natatakot na ma-reject. Dahil kulang ang ating karanasan. Kulang ang ating pag-ibig sa Panginoong Hesus. Kaya hindi natin magawa yun. Tulad ni Noe, kung tayo ay itinalaga ng Diyos sa mga ganitong gawain, makakaasa tayo na pupuspusin din tayo ng Espiritu ng Diyos para magawa natin yung mga bagay na ipinagkakatiwala sa atin ng Diyos. Bibigyan niya tayo ng karunungan, kaalaman, kakayahan
para magawa natin yung mga layunin natin sa buhay. Si Noe ay inabot ng halos 100 years sa paggawa ng daong. Naniniwala ako na ang pagsunod ni Noe ay may kalakip na pag-ibig sa Diyos at sa kanyang pamilya. At ito ang nagbigay sa kanya ng determinasyon para tapusin ang paggawa ng daong kahit inahabot man ito ng napakaraming taon. Hindi siya nawala ng pag-asa, hindi siya pinanghinaan ng loob. Siya ay patuloy sa pagsunod sa Diyos. Mga kapatid, kapag pagmamahal ang nag-uudyok sa atin sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, asahan natin na tayo'y hindi mapapagod sa paglilingkod. Pero kung ang ating pagsunod ay binabase natin sa ating karunungan, sa ating sarili, sa ating kakayahan, sa ating abilidad, maniwala kayo mga kapatid, kakapusin tayo pag tayo'y nagbabase sa ating kakayahan, sa ating sarili. Kakapusin tayo sa kaalaman para tapusin yung mga layunin na pinapagawa ng Diyos. Pero kung humuhugot tayo ng lakas at karunungan sa walang humpay na biyaya ng Diyos, tayo ay magtatagumpay. Yun yung pangako ng Diyos. Pagtatagumpayin tayo, kahit umabot man tayo ng mahabang panahon sa paglilingkod, abutin man tayo ng mga pagsubok sa buhay, gaano man kahirap yung mga bagay na pinapangyari sa atin ng Diyos, tayo bibigyan ng katyagaan at determinasyon para tapusin ito. Ang pagsunod ang mag-iingat din sa atin upang wag tayong magkamali sa buhay. Nakita natin kung paano sinunod ni Noe ang lahat ng instruction ng Diyos. Maging sa mga sukat at haba ng barko. Hindi pwedeng gumawa si Noe ng barko na taliwas sa sukat na ibinigay ng Diyos. Dahil ang mga sukat na binigay ng Diyos ay eksaktong para maging tirahan nila sa pagdating ng bahanggunaw. Kaya naman si Noe ay naging masunurin sa mga instruction ng Diyos dahil alam niya na ang nakataya sa pagsunod niya hindi lang ang kanyang buhay kundi ang kanyang pamilya, kung paano siya susunod sa instruction ng Diyos. Bagamat ang ginawa ni Noe ay para sa sangkatauhan, ito una sa lahat ay para sa kanya at sa kanyang pamilya. Iniligtas ni Noe ang kanyang sarili, ginawa niyang pabor ang kanyang sarili. Dumako tayo sa pangalawang punto mga kapatid. Ano yung unang punto? Kapag tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos, bibigyan tayo ng karunungan at determinasyon ng Diyos. Ang pangalawang punto, tayo ay makakaasa sa katapatan ng Diyos. Nakipagtipan si Yahweh kay Noe at nagtiyak ng kaligtasan para sa kanya, sa kanyang pamilya, mga hayop, at sa mga hayop na kasama niya sa daong. Gumawa si Yahweh ng kasunduan, sabi sa Genesis 6:17-20, palulubugin ko sa tubig ang buong daigdig at malilipol ang lahat ng may buhay sa balat ng lupa. Ngunit ako'y gagawa ng kasunduan natin. Isama mo ang iyong asawa at mga anak na lalaki, pati ang mga asawa nila at pumasok kayo sa doong. Ang pagsunod ni Noe ay siyang nagligtas, hindi lang sa kanya, kundi sa kanyang pamilya.
Hindi lang si Noe naligtas, alam natin yon, kundi ang kanyang sambahayan, kanyang asawa at mga anak. Ang pangako ng Diyos, ang pangako ng Panginoong Hesus sa atin, base sa Acts 16:31, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. Kung mananampalataya tayo sa Panginoon, maaaring ang ating sambahayan ay pwedeng makaranas ng pagkupkup ng Diyos, tulad ng ginawa ni Yahweh sa sambayan ni Noe. Sila man din ay nakaranas ng kaligtasan. Hindi masusukat ang pagpapala ng pagsunod sa sarili at sa pamilya. Maaaring di mo ito nakikita ngayon, pero bukas at sa mga susunod na araw, makikita mo ito. Ipagpapasalamat ng mga anak ang pagsunod ng magulang sa Diyos. Kaya mga kapatid, huwag tayong manghihimagod sa paglilingkod sa Diyos. Huwag tayong manghihimagod na maging matuwid at gumawa ng mabuti. Kahit pa ang paligid natin ay nababalot na ng kasamaan. Tandaan natin na ating pananampalataya sa Diyos, ang ating pagiging matuwid, ay pwedeng maging asin at ilaw ng ating pamilya, ng ating kaibigan, at ng ating sambahayan. Naniniwala ako nung Bahanggunaw ay maraming inosenteng napahamak. Andyan yung mga hayop, yung mga ibon. Yung mga kasalanan ba mga hayop at mga ibon? Sila yung mga inosente na nadamay sa Bahanggunaw. Ang mga sanggol, wala silang kamuwang-muwang pero nasama sila sa Bahanggunaw. Maaaring pinahintulot ng Diyos na sila ay mapahamak dahil ang kanilang lahi ay nagpakasama-sama. Maaaring ang mga magulang nila ay produkto ng masamang gawain. Kaya maging sila ay napahamak. Darating ang araw, mga kapatid, na maa-appreciate ng ating mga anak ang ginagawa nating paglilingkod. Sabi ko nga kanina, maaaring ngayon hindi pa nila nakikita yon, pero darating ang panahon na magpapasalamat sila. At sasabihin nilang, buti na lamang naging matuwid ang aking mga magulang. Dahil sa pagiging matuwid ng aking magulang at paglilingkod sa Diyos, nagkaroon ako ng kaligtasan, nagkaroon ako ng kaugnayan sa Diyos, nakilala ko ang Diyos. Ginaid ako ng mga magulang ko para makilala ko ang Diyos. Anong sarap ng mga kapatid? Ang ating paglilingkod ay pwede nating ipamana sa ating mga anak. Pwede nilang maranasan ang lahat ng biyaya. Naniniwala ako, mga kapatid, na si Noe man ay sinubukan siguro na magbigay babala sa kanyang mga kapitbahay, sa kanyang mga kaibigan. Marahil habang pinapanday ni Noe yung daong, siya'y nagpipreach sa kanyang mga kapitbahay at sa kanyang mga kaibigan upang maligtas sila sa Bahanggunaw. Ngunit hindi pinahintulot ng Diyos na maligtas sila kahit pa man makarinig sila ng babala kay Noe. Hindi pinahintulot ng Diyos na maligtas sila.
Sila ay nakatakdang maparusahan. Sila ay nakatakdang lipulin. Maaring makarinig man sila ng salita ng Diyos, ito'y hindi nila tatanggapin. Dahil maaaring pinatigas na ng Diyos ang mga puso nila. Maaaring hinayaan na sila ng Diyos na magpakasama-sama. Dahil sila'y lilipulin. Sabi nga ng Panginoong Hesus, tumingin man sila ng tumingin, wala silang makikita. Makinig man sila ng makinig, wala silang maririnig. Dahil sinadya na ng Diyos na bulagin sila at gawing bingi sa katotohanan. Sabi sa Genesis 8, sinabi ni Yahweh na pumasok na kayo sa daong, kayo, ikaw, Noe, at ang iyong sambahayanan. Sa lahat ng tao, ikaw lamang ang nakita kong matuwid. At isama mo rin ng lahat ng uri ng hayop na ibiniling ko sa iyo. At pagkalipas ng isang linggo, ang sabi ng Diyos, pababahiin ko sa badaigdig, papaulinin ko ng 40 araw at 40 gabi. Ang lahat ng tao ay lilipulin ko. Sabi ng Diyos, at ang tumugon si Noe ng pagsunod. Pumasok sila sa daong, kasama ang kanyang sambahayan, at lahat ng uri ng hayop. Pagkaraan niya ng isang linggo, bumahanga sa daigdig, at isinara ng Diyos ang pinto ng barko. Hindi na nakwento mga kapatid sa Biblia kung ano na naging sitwasyon at kalagayan ni Noe nung sila'y umakyat na ng daong. Malamang ay naawa sila dun sa mga taong nakikita nilang unti-unting nalulunod at namamatay. Malamang ay nakaramdam sila ng awa. Maaaring yung mga unbeliever ay biglang naging believer sa mga pinahayag ni Noe. Maaaring ang mga ito ay kumakatok sa pintuan at nagpupumilit pumasok. Ngunit huli na ang lahat, sila'y kasamang lilipulin ng Diyos. Sa buhay natin mga kapatid, minsan, huli na tayo lumalapit at tanggapin ang Panginoong Hesus sa buhay natin. Kaya naman ang kaligtasan at biyaya ng Diyos ay tuluyan na tayong pinagsarahan. Maglumpasay man tayo sa labas ng pinto, lumuha man tayo ng dugo, ang pintuan ng langit ay hindi nabubukas. Ito'y isang beses lamang magbubukas, at pag hindi tayo nakapasok, hindi na tayo makakapagpumilit pa. Ang mundo ngayon ay hindi na nalalayo sa mundo nung panahon ni Noe. Ang mundo natin ngayon ay nababalot na rin ng kasamaan at labis na pagkahilig sa laman. At ang namumuhay, ang karamihang tao, ayon sa sanlibutan. Maaaring sa ngayon, ang Diyos na si Yahweh ay nagtitimpi na lamang ng galit. Kaya hindi niya pa pinapahintulot ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. Or kaya naman mas mainam na isipin, sabihin na masagana pa rin ang biyaya ng Diyos sa mga tao dahil binibigyan pa sila ng pagkakataon para magsisi sa ating mga kasalanan. Binibigyan pa sila ng pagkakataon magbalik loob sa Panginoon. Ganun kabuti ang Diyos. At dadako tayo sa pangatlong punto mga kapatid. Ano yung unang punto natin?
Bibigyan tayo ng karunungan at determinasyon ng Diyos. Pangalawang punto, tayo ay makakaasa sa katapatan ng Diyos. At ang pangatlong punto, tayo ay makakaasa sa paggabay ng Diyos. Sabi sa Genesis 8, 1-5, hindi nawaglit sa isipin ng Diyos si Noe at ang lahat ng hayop na kasama niya sa malaking barko. Kaya't pinaihip niya ang hangin, nagsimulang humupa ang tubig, huminto ang mga bukal at tumigil ang pagbuhos ng ulan. Patuloy na humupa ang tubig at pagkaraan ng 115 araw ay mababa na ang baha. Sumadsad ang barko sa bundok ng Ararat noong 17 ng araw ng 7 buwan. Patuloy ang paghupa ng tubig at ng unang araw ng 10 buwan, lumitaw ang taluktok ng bundok. Gaya ng nabanggit ko kanina, ang daong ni Noe ay isang parang malaking box ng sapatos. Hindi ito yung mga ideal na barko na nakikita natin sa telebisyon. Ito isang ordinaryong daong lamang na ang layunin ay magligtas ng buhay at mga hayop. Kung susuriin natin ang daong ni Noe, ang daong ni Noe ay walang kuryente, walang ilaw, subalit ang Diyos ang maningning na ilaw nila sa araw at gabi. Wala rin itong makina, ngunit ang Diyos ang nag-energize ng daong ni Noe para magpalutang-lutang ito sa baha. At wala rin itong LC na pwedeng mag-guide or timon para magbigay ng direksyon. Ngunit si Yahweh ang nagbibigay ng direksyon nito. Si Yahweh ang nagkukontrol ng daong. Si Yahweh ang gumagabay. At sabi dito sa talata, ang daong ay may isang pinto na kontrolado ni Yahweh. At meron din isang bintana na si Noe lamang ang nagkokontrol. Nakita natin na doon pa lamang ay nakikita. Pwede na nating makita kung paano tayo ginagabayan ng Diyos. Ang malaking kabuuhan ng buhay natin ay kontrolado ng Diyos. Minsan sa mga pagkakataon na binibigyan tayo ng kontrol ng Diyos na maliit na bagay, gaya na binigay ni Noe sa pagkontrol ng bintana. Pero minsan nagiging abusado tayo. Alam natin na ang Diyos ang nagkukontrol sa ating buhay. Pero may mga pagkakataon na inaagaw natin sa Diyos ang manibela. Na ang gusto natin ay tayo magkontrol ng ating buhay. Na iniisip natin na tayo yung captain, tayo yung kapitan ng barko. Kung sisipatin natin maigi mga kapatid, ang tunay na kapitan ng barko ay si Yahweh. At si Noe ay isang katiwala lamang. Si Yahweh ang nagkukontrol ng lahat. Ano man ang tanong natin sa ating isipan, merong sagot at paraan ng Diyos. Hindi obligasyon ng Diyos na sabihin lahat sa atin ang mangyayari sa hinaharap. Maaaring meron siyang mga pangitain na pinapakita sa atin, merong mga sign na pinapahintulot niya, pero mas maraming pagkakataon sa ating buhay na siya ay tumatahimik lamang at gumagabay sa atin tulad ng ginawa niya kay Noe. Hindi sinabi ng Diyos kay Noe ang lahat ng eksaktong mangyayari sa hinaharap.
Sinabi niya kay Noe na 40 araw at 40 gabi nabubuhos ang ulan, ngunit hindi niya sinabi kay Noe kung gaano katagal huhupa ang baha. Mahigit kumulang kung kakalculate natin kung ilang araw nagbalutang-lutang ang barko ng daong sa baha. Umabot ito ng mahigit kumulang na 365 days na palutang-lutang. At hindi madali iyon sa sitwasyon ni Noe at lahat ng may buhay sa loob ng daong. Ang ganong katagal na makwarantin ka ay hindi madali. Kung i-consider natin yung mga supply nilang pagkain, malamang ay limitado lang ito. Pwede itong mabulok. Dahil alam natin, nung panahon ay wala pang mga freezer. Ngunit ginabayan sila ng Diyos. Ang Diyos ang kumilos. Ang Diyos ang gumawa para hindi sila kapusin sa kanilang pangangailangan. Maaalala natin na ang Panginoong Hesus ay nagpakain ng 5,000 katao sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda. Naniniwala ako na ganun yung probisyon ng Diyos kay Noe at sa kanyang sambayanan at sa lahat ng may buhay sa daong. Ang Diyos ang nagbigay supply, ang Diyos ang nagtustos ng kanilang mga pangangailangan. Ang Diyos ay patuloy na kumikilos sa buhay natin. At minsan ma-amaze na lang tayo kung paano siya gumagawa. Ang Diyos ay kumikilos sa mga misteryosong pamamaraan na hindi natin inaasahan. Ganon kumilos ang Diyos. Ganon siya gumagabay sa atin. Ano bang requirements na hinihingi sa atin ng Diyos para maranasan natin ito? Ang nais lamang ng Diyos ay makinig tayo sa Kanya, sumunod tayo, at magtiwala tayo sa Kanya na Siya lamang nagkukontrol ng ating buhay. At Siya lamang ang nakakaalam kung saan tayo mapapabuti. Nakita natin kung paano ginaid si Noe ng Diyos mula sa pagpasok ng daong, pagpasok nila sa daong, at pagsara ng pinto ng barko, pagpapatigil ng bukal sa lupa at ulan sa kalangitan. At nang humupa na yung baha, binuksan ni Yahweh ang pinto ng barko. At sila'y ligtas nakababa ng daong. Aasahan natin ang paggabay ng Diyos simula hanggang sa katapusan ng ating layunin. At dumako po tayo sa pang-apat natin punto. Ano yung unang punto natin? Bibigyan tayo ng kakayahan, karunungan. Tayo makakaasa ng katapatan ng Diyos. At pangatlo, tayo ay makakaasa ng paggabay ng Diyos. At pang-apat, tayo ay makakaasa sa pangako ng Diyos. Nang natapos na ang baha, pinalabas na ni Yahweh si Noe at ang sambayanan sa daong, kasama ang mga hayop. Noong pinagawa si Yahweh,
Nung pinagawa si Noe ng barko ng Diyos, hanggang sa nagpalutang-lutang sila sa baha, si Noe ay patuloy na sumunod sa kalooban ng Diyos. At kasama niya ang kanyang pamilya para magsimula sa panibagong buhay. Hindi nakalimot si Noe sa Diyos na alalahanin ang kabutihan sa kanila ni Yahweh, na sila ay iniligtas ng Diyos sa bahang gunaw. Sabi sa Genesis 8 verse 20, si Noe ay nagtayo ng altar para kay Yahweh. Kumuha siya ng isa sa bawat malinis na hayop at ibon at sinunog bilang handog. Nang maamoy ni Yahweh ang mabangong samyo nito, sinabi niya sa sarili, hindi ko nasusumpain ang lupa dahil sa gawa ng kahoy, bagamat alam kong masama ang kanyang isipan mula sa kanyang kabataan, hindi ko nalilipunin muli ang anumang may buhay kagaya ng ginawa ko ngayon. Ang kagandahan natin sa panahon natin ngayon, mga kapatid, nang tinanggap natin ang Panginoong Hesus sa buhay natin bilang Panginoon at tagapagligtas, hindi na natin kailangan magtayo pa ng altar para bigyan papuri ang Diyos. Dahil ang presensya ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan na sa ating mga puso. Hindi na natin kailangan pang mag-alay ng mga hayop o armang handog. Dahil ang dakilang handog na ginawa ng Panginoong Diyos sa atin ay natapos na nung siya'y namatay sa krus. Ano bang katanggap-tanggap sa Diyos na pwede nating ihandog? Yun ay tayo magbigay ng papuri sa Kanya, magbigay ng pasasalamat, tumugon sa mga bagay na inuutos niya sa atin. At yun yung katanggap-tanggap na paglilingkod na pwede nating ialay sa Diyos. Tinupad ng Diyos ang lahat ng pangako niya kay Noe. Hindi lang si Noe ang iniligtas ng Diyos, kundi pati yung sambahayan niya. At binasbasan din ng Diyos ang sambahayan ni Noe sa pagkalooban ng maraming anak at punuin ng supling ang buong daigdig. Ang lahat ng pagkain, ang lahat ng kasaganaan ay binigay ng Diyos sa sambahayan ni Noe. At pinailalim din sa kapangyarihan nila ang mga nilalang sa daigdig, mga hayop, mga ibon, at lahat ng gumagapang sa lupa. Sa Genesis 9:12-14, sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari, at iyan ang magiging tanda ng aking pagkikipagtipan sa inyo. Tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang bahaghari, aalalahanin ko ang aking pangako sa inyo at sa lahat ng hayop. Libong taon na nakaraan mga kapatid, pero hanggang ngayon, makikita pa din natin ang bahaghari na ipinangako ng Diyos kay Noe. Kita natin kung paano naging tapat ang Diyos kay Noe, na hindi niya nalilipuli ng daigdig. Maaring sa ibang paraan, pero hindi na sa pamamagitan ng pagbaha. Hindi na sa pamamagitan ng tubig. Ang tanong mga kapatid, meron sa mga pinangyari ng Diyos sa buhay ni Noe, sa mga pangakong ibinigay niya,
Meron bang dahilan para magduda pa tayo sa mga ipinangako ng Diyos para sa atin? Tandaan natin mga kapatid, na ang kapangyarihan ng Diyos ay nakapaloob sa kanyang mga pangako. At ito ay mahayag sa atin kung tayo'y tapat na sumusunod sa Kanya. Si Noe ay hindi kailanman nagduda sa pangako ng Diyos. Dahil alam niya na tapat ang Diyos sa Kanyang pangako. Ano ba ang mga pangako na binitawan ng Diyos para sa atin? Sabi sa unang 1, chapter 1, verse 9, subalit kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, ang Diyos ay mabuti at matuwid. Napapatawarin tayo sa ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa ating mga kalikuan. At sinabi pa ng Diyos sa kanyang pangako sa Romans 10 verse 9, kung ipapahayag ng ating bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Napakagandang pangako mga kapatid. Marami pang pangako ng Diyos na ibinigay sa atin. Ang pinaka-the best natin gagawin mga kapatid, basahin natin ang banal na kasulatan dahil doon nakalagay ang lahat ng pangako ng Diyos na pwede nating maranasan. Pangako na He will prosper you. Pangako na He will bring you a joyful life, a wonderful life. Na ibibless ka niya. Nasasamahan ka niya sa lahat ng dako. Gaano man kadilim ang iyong tinatahak, kasama mo ang Diyos. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya papabayaan. At higit sa lahat, pangako na buhay na walang hanggan kung tatanggapin natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Sa gabing ito mga kapatid, nais kong magtapos sa isang pangako din na aking pinangahawakan. Sabi sa Matthew 6:33, ngunit higit sa lahat, bigyan halagan niyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, salamat po sa kahayagan ng iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, dahil ang iyong biyaya, ang iyong grasya ay patuloy namin pwedeng maranasan kung kami ay susunod sa iyo, Panginoon. Ang iyong karunungan, ang iyong paggabay, ang iyong pagkalinga at katapatan, mga pangako ay pwede namin matanggap, Panginoon, kung kami patuloy na sumusunod sa iyo, kung kami patuloy na nagpapailalim, nagpapakumbaba, na ikaw ang nagkokontrol ng aming buhay. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na laging saklolo sa amin, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon, Lord God. Ikaw ang pinagmumulan ng aming lakas. Ikaw ang pinagmumulan ng aming kakayahan. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na magtiwala sa iyo. Patuloy na sumamba sa iyo sa kahit anumang sitwasyon na kami nahihirapan. Huwag mong hayaan, Panginoon, na maalog ang aming pananampalataya, Panginoon. Nais namin, Panginoon, na diretso lamang ang tingin namin sa iyo. Dahil ikaw ang aasahan namin, Panginoon, na
laging magsasaklolo sa amin sa lahat ng bagay at sa lahat ng pagkakataon. Salamat po sa gabing ito, Panginoon. Naway meron kaming napulot, kaalaman na pwede namin magamit, Lord, sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, Lord. Salamat po sa mga kapatid na patuloy na sumubaybay sa gawain ito, Lord God. Pagpalain mo sila, Panginoon, at ibuhos mo lahat ng pagpapala, kalakasan, kalusugan, at lahat ng bagay na pwede nilang maranasan sa pamamagitan ng iyong biyaya ay iparanas mo sa kanila. Ito po'y aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po, mga kapatid, sa inyong matyagang pagsubaybay sa ating gawain ito. God bless po. Pagpalain po kayo ng Panginoon.